Nagulat? Si Nurse John. Paano nangyari iyon sa'yo? Sige, pumasok ka na. Oh, mga bagong pasyente, kamusta? Parang may kakaiba kay Nurse John. Patawarin niyo siya. May dala ba kayong pusa? Pasensya na, bawal ang mga pusa. Walang alagang hayop na pinapayagan. Iwanan ang pusa or umalis sa klinika. Umaatake na naman ang kanyang allergy. Binabati ni John ang mga bisita pero napansin niya ang isang batang babae na may stroller at pinigilan siya. Mayroon bang sanggol diyan? Hindi. So ito. O dapat ko pang sabihing tuta. May nasa alanganin. Hindi mo pwedeng ipuslit ang mga alagang hayop sa ospital. Hindi mo maluloko si Nurse John, hindi sa kanyang shift. Sunod! Ano? Isang guinea pig? Alisin mo o umalis ka? Hindi mo ba nakikita ang mga palatandaan? Bawal ang mga hayop. Magpaalam ka na sa iyong maliit na kaibigan. Pupunta ka sa kwarto 503 para makita ang siruhano. Sige lang, napagtanto ni Jane na tiyak na hindi siya papapasukin kasama ang kanyang pusa, si Gloria. Ang cute niya at ang doktor na yon ay walang puso. May naisip siya. Nagpasya siyang magpanggap na buntis. Nagtataka ako kung malilin lang si John doon. Alright. Sige, tingnan natin. Mukhang malapit na niyang malaman. Sandali, parang may umuunggol. At siguradong hindi gutom ang sanggol. Yun ba ay meow? Jane, nahuli ka na. Tumakbo ka. Hey! Isang bagong pasyente. Ano ang meron tayo dito? Pumasok na may dalang pagong? Matagal na mula nang huli kong makita iyon. Pero pareho ang patakaran para sa lahat. Bawal ang mga hayop. Kaya ang alaga ay mananatili dito habang ikaw ay pumapasok para sa iyong appointment. Maghihintay lang dito ang pagong. Hindi ito aalis kahit saan. Mabagsik, pero patas. Pero nagpanik si Chloe. Anong ibig mong sabihin na walang hayop? Hindi ba bubuhay ang kanyang ipis ng 1 minuto nang wala siya? Hindi sila mapaghiwalay. Kailangan niya ng mabilis na plano. Itatago niya ang ipis sa ilalim ng laso sa kanyang ulo. Manatiling tahimik lang. Nagawa ni Miss Chloe na ipuslit ang kanyang alaga sa ospital. Ang talino naman. Pero ang bago niyang kasama sa kwarto ay hindi gaanong gusto ang mga ipis. Sayang naman. What's the matter with you? Nahuli ni John ang isa pang lumabag sa patakaran. Okay. Ano ito? Isang alagang hayop sa basket? Alam niya na. Mga sisiwi yun. Ito ay nagpapabaliw sa kanya. Sa tingin mo ba siya ay tanga? Mas mabuting ibigay mo na ang basket bago siya tumawag ng security. Pinapanood ni Jess at nag-aalala dahil kailangan pa niyang itago ang kanyang suso. At nagkaroon siya ng napakagandang ideya. Ang suso ay ilalagay sa isang palayo. Sana walang magalit na kinuha niya ang tanghalian ng iba. Nagbihis si Jess ng kasuotan ng chef. Mukhang hindi masarap ang pagkain sa ospital. Pero ang lugaw ay perpekto para sa pagtatago ng mga bagay. Wala! Walang maghihinala na may suso sa loob ng palayok ng lugaw. Perpekto iyon. Nasa lubong ni John ang kusinero. Ano ang tanghalian? Lugaw! Maliwanag na hindi siya tagahang. Bigyan lang ng mas malalaking bahagi ang mga pasyente. Perpekto! Hindi nagduda si John. Lumalabas na madali siyang matakot gamit ang lugaw. Unga bam pishid. Nora da stab forwards. Dito mas rape na tanghalian. Sayang at ang pagkain ngayon ay kakilakilabot na lugaw. Medyo kakilakilabot. Pero nakatago sa ilalim ng lugaw ay isang cute na maliit na kaibigan, ang suso, at biglang masaya ang lahat. Hey! Kailangan dyan ang susunod na mga bisita. Kaya mga babae, ano ang dala ninyo? Isang hamster? Mahigpit ang mga patakaran. Bawal ang mga alagang hayop. Iwanan ang daga dito at pumasok o umalis kasama ito. Sa kabutihang palad, pinili ng babae ang unang opsyon. Ngayon, iyan ang responsableng pagpili. Nagpanik si Emma. Nagdala siya ng isda para sa kanyang kaibigan. Ano ang gagawin niya ngayon? May IV stand sa pasilyo na nakatambay lang doon na hindi ginagamit. Palihim ng ngiti at voila! Lumipat ang isda sa IV bag. Ngayon makakatakbo na siya sa kanyang kaibigan. Emergency fish therapy. Isang bagay na hindi pa nakita ng ospital na ito. Walang kaalam-alam si John na nakapasok ang mga hayop. Abala siya sa hamster. Nasa kwarto na ni Samantha si Emma. Masaya niyang inanunsyo na dinala niya ang kanyang goldfish. Iyo, iisang tunay na pakikipagsapalaran. Pero nagawa pa rin niya ito. At kaya, kilalanin sina Goldie at Rebecca. Mukhang masaya si Samantha. Talagang umaasa si Emma na makakatulong ang mga isda sa paggaling ng kanyang kaibigan. Ano ang meron tayo dito? Isa pang pasyente. Napatingin siya sa isang baso. Ano? Hindi maaari. Seryoso? Isda sa baso?
Kita sa mukha ni John na siya'y naiinip. Mahaba ang araw, bigla na lang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang napakagandang nilalang ang pumasok sa ospital. Hindi maaari. Agad niya siyang binabaha ng mga papuri. Sobrang ganda niya at iniisip niyang ito ay pag-ibig sa unang tingin. Ayon, tuluyan na siyang nahulog. Lumapit si Julie sa nurse at magalang na ipinaliwanag na kailangan niyang makita ang doktor. Umaasa siyang walang magiging problema. Biglang naisip ni John, paano ang inspeksyon? Hindi man lang niya siya sinuri. Nagdiriwang si Julie sa kanyang tagumpay nang makapasok siya ng ligtas. Gumana ito. Nagawa niyang ipuslit ang kanyang maliliit na kaibigan. Kinuha niya ang mga hamster. Aba, tingnan mo, Viv, munting kagandahan na yon. Sila kanyang matatalik na kaibigan. Lagi silang kasama niya. Nakatayo si John sa kanyang pwesto at napansin ang isang kahina-hinalang tao. Talaga bang iniisip mong makakapasok ka doon na may alagang hayop? Hindi pwede. Walang kahit anong nilalang ang makakalusot sa kanya. Ultimato. Para siya sa susunod na tao. Nagpa siya si Gloria na hindi niya isusuko ang kanyang maliit na daga pero may naisip siya. Nagdala siya ng piraso ng keso para kay Kaylee pero ngayon nagbago ang plano. Kaylee, isa ka ng espiya ngayon. Ang misyon mo, gumapang sa ventilasyon. Papasok si Gloria nang wala siya at sasalubungin siya sa labasan kasama ang keso. Pinipigilan ni John si Gloria sa pasukan. Saan ka pupunta at ano ang dala mo? Kesong puti? Seryoso? Para sa tanghalian pala yan. Naiintindihan ko. Pumasok si Gloria. Nakapasok siya. Nasa kanya ang keso, ibig sabihin oras na para magkita kay Kaylee. Lumapit siya sa ventilasyon at tinawag ang maliit na daga. Narinig niya ang isang inggit sa likod ng rehas. Gumana ito? Naantig si Gloria. Siguradong gutom na gutom ang maliit na ito. Namimiss niya ito, niyakap ang daga at sinabing mahal niya ito. Sa isang kaibigan na ganyan, hindi ka nag-iisa. Bumalik na si John sa kanyang pwesto at nakakita ng isa pang lumalabag sa patakaran. Tiki! Hindi maaari. Hindi talaga maintindihan ni John bakit parang trahedya para sa lahat na mahiwalay sa kanilang alaga kahit 5 minuto lang. Medyo nagulat si Tina. Walang hayop na pinapayagan, walang alagang hayop at kakagaling lang niya sa pangingisda kasama ang kanyang aso. Kailangan niya ng plano. Mabilis niyang ginawang tungkod ang kanyang pamawit, nagsuot ng madilim na salamin at nag-practice maglakad na parang bulag. Mukhang promising ito. Ngayon, oras na para subukan ang napakagandang plano. Napansin ni John ang batang babae na may aso at automatikong sinubukang pigilan siya. Pero napagtanto niyang ito ay isang bulag na babae na may guide dog. Nakakahiya iyon. At sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang bola. Ayos, parang kailangan pa niya ng mas nakakahiya na sandali. Nagpanik si Tina. Hindi. Masamang aso. Kumawala ang aso at tumakbo palayo. Kailangan mong gumawa ng paraan. Kahit si John ay naiintindihan na ngayon. Tina, nahuli ka na. Masamang bata, muntik mo nang sirain ang buong plano. Masamang balita, Tina. Alam na ni John ang lahat. Kailangan mo nang umalis.